Yo, what's up mga kabutingting? Magandang araw sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan andito tayo ngayon sa Suburban Subdivision mga kabutingting at mayroon tayo ditong gagawing automatic na i-convert sa manual. At ito mga kabutingting ay may nauna na sa akin. Bali, iwa-wirings ko lang ulit at may papalitan na pyesa. So, bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ayan mga kabutingting, ito yung gagawin natin sa araw na ito. At sinabi ko kanina ay magre-rewirings lang ang nito or mag-wirings. Dahil yung unang gumawa nito mga kabutingting, kung titignan nyo yung gawa niya, ito puro halos dugtong. Yan, puro halos dugtong talaga. Kaya iwa-wirings ko siya ulit. At ito mga kabutingting ay may problema din yung kapasitor. Yan ito. At bago ko ito binilhan ng pyesa ay siyempre pinaandar ko muna. At yung timer nito ay sira din. Yan ito. At yung spin timer naman nito ay okay naman siya, walang problema. At itong switch niya medyo sira na rin. Ayan o, kung nakikita nyo, bumabalik sa on. So yun lang ang problema nito. At uulitin ko yung pag-wirings nito dahil ang nakakabit dito sa wire dito sa taas ay napakarami. Ilang piraso? 7. Ayan o, 3 dito para sa timer. Pinutol ko na, ako nang nagputol nyan. At dito sa spin timer 2, tsaka 2 dito sa ito ay ano to, supply ito para sa drain. Itong kung hindi ako nagkakamali. So uulitin ko lang ito sa pag-wirings dahil grabe, tad-tad sa electrical mga kabutingting. So dito tayo sa likod mag-umpisa. So ayan. So putulin ko lang yung mga wire dito sa taas kasi ito rin yung gagamitin kong mga wire. So ito na yung mga wire nya. Grabing puro dugtong talaga mga kabutingting. So ito kung napapansin nyo rito ay may dalawang wire dito na ito yung para sa drain motor at ito naman ay para sa motor or sa wash motor. So ito ay gaya nga ng sinabi ko ay wawiringan lang natin ulit. At kailangan dito ay matandain kapag mga ganito mga kabutingting. Katulad nito magiging dugtong-dugtong pa rin ito pero malinis yung gagawin ko nito na pagkadugtong-dugtong. At kung napapansin nyo mga kabutingting ay may dalawang wire dito. Ito naman ay galing sa power cord. Yan o. So ito yung galing sa power cord. Ang isa nito ay putulin lang natin. Yan, putulin lang natin. Ayan. Tapos magiging isang wire na mahaba na lang itong kulay brown. Itong dalawang wire na to ay ito yung galing sa power cord. So ikakabit lang natin itong itong kumo nito ay kulay puti dahil binaybay ko na ito papuntang motor. So ikakabit lang natin itong common galing sa motor dito sa isang linya sa power cord. Ngayon naman ay itong dilaw, kung napapansin nyo galing sa drain motor, ay puputulin na rin natin yung isa, siguro yung dilaw. Pero kahit saan naman ay pwede. Yan, ito pero puputulin na natin yan. At ikakabit naman natin ito dito sa linya sa power cord. So yan, isang common sa galing sa motor at saka isang dilaw galing sa drain motor at isang linya sa power cord. Kaya magiging 3 siya. So para hindi ka malilito ay lalagyan na natin yan ng close-in wire connector. Ito yung close-in wire connector ang ilalagay natin. Sana masundan nyo ito. Itong violet tsaka kulay asol ay ito yung linya sa reverse. So ikakabit lang natin itong capacitor dito. Yan, kakabit lang natin. Ganon din itong isang linya sa galing sa capacitor ay kakabit lang natin ito sa kulay violet sa reverse. So yan, nakabit na natin. Sunod, ito ay tinignan ko na ang linya sa spin naman nito ay ito yung kulay asol.
Yan, at ito namang isa nito ay sa reverse lang ito. So ganyan lang. Itong dalawang wire na to ay kailangan natin ng dugtungan ng wire na mahaba na makakaabot doon sa taas para ayan yung magiging kabitan sa timer. So yan, itong power cord ang gagawin kong linya sa reverse dahil itong mga wire na to puro putol-putol na, may iksi pati, dugtong-dugtong pati. So kailangan matandain ka dahil ito ay hindi na magkakaparehas ang kulay. Balatan lang natin at idudugtong natin dito sa ayan, pinagkabitan ng dalawang linya sa kapasitor. So ayan na. So itong linya na binalatan ko ay ilalagay lang natin iyan dito. Yan. Itong isa naman ay kulay asol. Ito hindi ko na ipinakita sa inyo kung umaandar ba. Basta yan ay umaandar. Makikita naman yan mamaya kung aandar ba talaga. So ngayon ay lalagyan lang natin ito ng close-in wire connector. Kailangan pag mga ganito mag-wirings ka na iba-iba na ang kulay, kailangan talaga ay matandain kapag mga ganito pabalik-balik mga kabuting-ting So ito na, nalagyan na natin. At may napapansin kayo dito, itong isang kulay brown na to ay ito yung isang linya sa power cord dahil yung isang linya sa power cord ay ikinabit ko yung dalawang linya sa drain motor, ito yung dilaw, tsaka itong puti ay yun yung sa wash motor. So para hindi malilito ay kakabit na natin yan. Ipupulupot lang natin yan dyan para hindi tayo malito at maayos yung pagkalagay, walang nakalambitin na wire. So ayan na. Sunod itong linya sa reverse ito yung power cord na ikinabit ko. So lang natin itong mga to ay ilalagay lang natin ito doon papunta doon sa taas. At itong brown na to mukhang hindi yata aabot, siguro magdudugtong din ako nito. Puro pinagpuputol-putol kasi yung mga wire. Itong violet, iwan ko lang kung kasya papunta to doon sa taas. Ito yung isang linya sa drain motor, hindi rin kasya, so magdudugtong din tayo dito. Gagawin din natin ay violet sa violet. Yan, magdudugtong lang tayo. At siguro electrical tape ang ilagay ko nito dahil naubusan din ako ng close-in wire connector at saka yung tube na nilalagay ko lagi. Yan, itong isang linya ng violet ay dinugtungan ko lang at lalagyan ko lang ng electrical tape yan. So ayan, nadugtungan ko na yung violet at violet din yung nilagay ko para hindi ako rin malito. So ngayon itong isang linya sa power cord ay itong kulay brown ay dudugtungan ko rin to. Hanap ako ng wire nito. So ayan, nadugtungan ko na yung kulay brown, isang linya sa power cord. At kulay black yung naidugtong ko dahil ito lang yung wire na medyo mahaba-haba. So ngayon ay kailangan magiging apat dapat ang wire na makakapunta doon sa taas. Isang linya sa drain motor at dalawang linya sa reverse, tsaka isang linya sa power cord. So ito ay ko lang doon sa taas. So ayan mga kabuting-ting, lumusot na yung wire dito sa taas. Yan Sunod naman natin gawin ay tatanggalin ko lang yung wash timer kasi sira rin yan mga kabuting-ting. Ito ay kung napapansin nyo ay gumagana pero isang way lang siya. Kasi kaya siya nagiging isang way lang dahil yan dito sa contact. Pero ito ay nare-repair pero hindi ko pa na-share sa inyo kung paano basta nare-repair ito pag mga ganitong lang isang linya, pero papalitan ko ng bago yan para bumili na rin ako ng bago at pinarehas ko na lang din sa kanya para may wire na rin. Yan, mayroon naman din akong wire na yung kalimitan na ginagamit ko. Hindi kasi ako gumagamit ng ganitong may wire ng kalimitan na ginagamit ko. Kung napapansin nyo ay sharp, yung wala siyang wire.
Yun ang kalimitan na ginagamit ko. At ang brand nga pala nito mga kabutingting ay Panasonic. Yan kung nakikita nyo. 11 kilograms ang ano nyo, malaki-laki to. Ito na yata yung pinakamalaki na nagawa ko sa automatic na washing machine. Itong modelo na to. At ayan, kung nakikita nyo ay hindi siya kalat. Hindi katulad kanina na grabing dugtong oh. Oh, sus Maria Josep. Puro tad-tad sa electrical tape. So dito muna tayo sa timer, papalitan ko muna ito. At kung napapansin nyo rin pala mga kabutingting ay isang isang switch lang ang nilagay para sa drain. Dito ay wala siyang switch. Ako kasi nagdadalawang switch ako dahil ang purpose ko pag dalawang switch, paano na lang kung masira yung timer, hindi mo na lahat magagamit. Kasi kung dalawang switch, kahit sira yung timer, pwede mo lang siyang i-off. Kung halimbawang alin man ang masisira dito, wash timer ba or yung spin timer. Itong spin timer naman ay okay naman ito. Wala naman siyang problema at nabaliktad din ito sa paglagay, pero wala naman siyang magiging problema kahit nabaliktad. Ito yung spin at ito yung wash. Dapat tong spin ay dito at itong wash ay dito, dapat sa kabila. Pero wala naman siyang magiging problema kahit baliktad. Nasa pagpapaliwanag na lang siya may-ari kung paano gagamitin. So tatanggalin ko lang yung wash timer at papalitan ko, at ganon din tong switch. At mayroon na akong idadagdag sa switch para sa wash. Kanina ito kasi ay kung napapansin nyo ay iisa lang, ito lang. So kukontinue ko mamaya pag natapos ko na ikabit yung dalawang switch at saka yung wash timer. At ituturo ko na lang sa inyo kung paano mag-wiring. So ayan mga kabutingting, napalitan ko na ng timer ito. At nalagyan ko na rin ng switch yan. Dalawang switch yan. Dahil yung kanina kasi ay isang switch lang. So ngayon dito na tayo sa wirings. Kung natandaan nyo kanina, yung kulay brown na isang linya sa power cord ay dinugtungan ko ng black. So ito yon. So itong black na to, ikakabit lang natin ito sa switch. So ito yung naibutas naman So ipapasok ko lang itong isang linya sa power cord. At yung isang linya sa power cord ay ikakabit ko lang dito sa kahit saan dyan sa tornilyo na yan sa dito, kung nakikita nyo dalawa yan, kahit saan, pero ako nilalagay ko sa baba yan sa bandang o pagka linya sa power cord. At ito mamaya ay magdudugtong pa ako nito, magiging dalawa na ito dahil kapos ito dito sa isang switch sa on off. So ayan, nakakabit ko na mga kabutingting, at ito yung wire na kulay black, nagiging dalawa na siya. So ito pa rin yung linya sa power cord. So ngayon naman itong itim na to na sinabi ko na dinugtungan ko lang naman din, nagiging dalawa na siya. At ikakabit ko lang din naman ito dito sa kabilang switch para sa spin timer, dahil sa wash timer naman tayo naguna ngayon. So ikakabit ko lang itong kulay black. So ayan, bali naikabit ko na yung isang linya sa power cord sa dalawang switch sa on off. Nilagay ko na. Sunod naman natin gawin ay dito muna tayo maguna sa wash timer. So kung nakapapansin nyo, yung dilaw at saka pula ay ito yung sa reverse automatic, at yung common nito ay ito yung kulay brown. So ikabit lang natin ito dito sa switch para pag on sa switch ay magkakaroon siya ng supply dito papuntang wash timer pagka i-on, at saka mo siya ikutin pagka na-on na yung switch na on off. So ikakabit ko lang ito dito sa switch, yung isang common sa linya sa dito sa wash timer. So ayan mga kabutingting, naikabit ko na yung isang linya sa common dito sa wash timer. Yan, kung nakikita nyo. So ngayon ay tatakpan ko lang. So ayan na, natakpan ko na. At gusto ko lang ipasilip sa inyo na wala tayong binago na wire dyan or idinagdag. Itong black na to ay ito pa rin yung linya sa power cord, yung kulay brown. Nagiging black lang siya dahil walang available na kulay brown na wire, kaya dinugtungan ko lang ng black. So ngayon dito naman tayo sa, kung napapansin nyo,
ay dilaw at saka pula yung nakakabit dito sa wash timer. Itong pula kahit saan dito ay pwede mo itong ikakabit dito sa reverse. Ito yung linya para hindi ito para sa spin. Kasi sabi ko kanina ang para sa spin nito ay ito yung kulay asul. So yan. So ngayon ay lagyan ko lang siya ng electrical tape. So ayan, pwede na siguro yan. Makapal na yan, oh. So ngayon, yung natira na lang ay kulay asul. So sunod naman natin gawin, itong dilaw na galing sa wash timer ay ikakabit naman natin yan dito sa kahit saan dito sa para sa spin. Kita. Yan, itong dalawang wire. Kahit saan dyan na wire pwede. So ilagay na lang natin ito dito. Ito magiging tatlo ito mga kabutingting. Ayan, nakabit na natin. So may isa pang linya dito para sa reverse. So ito naman yung sa spin. So ikakabit lang din natin ito. Haba-habaan lang natin. Dito sa kulay dilaw. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan o. Kita ba? Ayan, kakabit lang din natin ito. Kasi ito yung linyas para sa spin. So ayan, nakabit na natin. So lalagyan ko lang ng electrical tape yan. So ayan, lagyan ko na ng electrical tape yan. Ewan ko lang kung nasundan nyo kasi magkaiba-iba ang kulay. Dahil wala kasi akong available na ibang wire na kaparehas. Dahil itong mga wire na to ay dito lang din to galing sa mga pinagdugtong-dugtungan na ikinabit ko or tinanggal ko. So isang linya na lang, itong violet na lang. At itong violet na to ay ito yung isang linya sa drain motor. Itong violet nito kasi kung napansin nyo kanina or natandaan nyo, yung dilaw na kasi dalawang linya sa drain motor, yung dilaw at saka violet, yung dilaw ay nilagay na natin doon sa isang linya sa power cord. So itong violet na to ay ipagsama lang natin ito sa isang dito sa wire sa spin. Yan ito. Kasi dalawang wire lang naman yan. Ayan o. So itong wire na to ay kinabit natin dito sa isang linya sa wash timer, itong dilaw. At ito namang kulay asul ay galing ito doon sa baba. Ito kasi ay power cord at wala kasing iba tayong nakukuha na wire kaya power cord nga itong ginamit ko na wire. Kaya nagiging asul yan. So pagsama lang natin ito, yung isang linya sa galing sa spin timer. Sa akin mga kabutingting, madali ang paggawa. Ang problema yung pagpapaliwanag ko sa inyo, nahihirapan talaga ako dahil hindi ako nito tawag niyan, hindi ako nito teacher. Pero gaya nga sinasabi ko minsan, kasi sa akin ay experience lang, ginagawa ko yung base ko para maintindihan nyo naman yung ginagawa ko rin. So ngayon ay ito, yung violet tsaka yung isang linya galing sa spin timer ay kakabit naman natin ito sa switch sa on off. Pasok lang natin ito dito sa butas. Yun, napasok din. So ayan na. So yung may napansin kayo kulay black, galing yan sa power cord sa isang linya. Kaya mayroon na siyang wire. So ngayon ay kakabit na natin yan dyan. Itong pinalusot ko ngayon lang ay ikakabit naman natin dito sa kabilang tornilyo dito sa taas. So ayan mga kabutingting, naikabit ko na. Ayan. So ngayon ay tatakpan na natin yan. At sana mga kabutingting ay nasundan nyo dahil magkakaiba-iba ang kulay. Dahil hindi naman kasi ako ang unang gumawa nito. Kung ako lang ay hindi dapat magiging ganyan ang kulay. Yung wire dapat ay magkakaparehas-parehas sana. So tatakpan lang natin. So ngayon ay ayusin ko lang yung wire. Yan, lalagyan lang natin ito ng electrical tape. So ayan, naayos ko na yung wire niya. So ganyan lang. So ngayon ay na natin ito. Ilagay ko na ito dito sa takip at para masubukan kung tama ba yung wirings ko. At sana rin ay nasundan nyo yung pag-wirings natin dahil nakakalito yun pag mga ganun ang puro wire, puro dugtong-dugtong. So ayan na.
At nabanggit ko pala kanina mga kabutingting, yung kapasitor ay sira. So mamaya ko na ipapakita sa inyo yan. Andyan naman sa baba yung kapasitor. Yan o. Ayan. So ngayon ay itatry na natin kung okay na ba. Lalagyan ko muna ng tornilyo yung ano niya, para matry natin kung okay na siya. So yan, lagyan lang natin ng tornilyo ito para maiayos natin tong washing machine na ito. Mamaya na natin iayos pala. Tatry muna natin ito. Lagyan ko muna dito ng mga tornilyo, yung takip nya. So yan, bali na takpan ko na mga kabutingting, at ayusin ko lang dito yung tripod ko, paiksiin ko lang. Hindi ako mahirapan sa pagbitbit. At sana ay tama yung pag-wirings ko, kasi kung mali yan, uusok lang naman yan o sasabog. So ayan, naayos ko na yung tripod ko, napaiksi ko na dahil iikot tayo doon. So ngayon nasaksak lang natin, at may aandar dyan kung sakaling nagkamali ako ng wiring, sa aandar ito kaagad. Yan, saksak lang natin yung power cord, so hindi siya umandar kung nakikita nyo. So dito tayo. Dahil ito mga kabutingting ay nabaliktad, dapat yung wash talaga dito, dapat ito yung spin, pero gaya nga ng sinabi ko kanina ay wala naman siyang problema. So dito tayo sa washing muna mauna. So dito tayo sa right side ito, dahil nakaharap tayo sa ano, so sa right side. At kung napansin nyo pala ay gigiwang-giwang na rin pala itong ano nya, takip. Pero ayan naman ay okay lang, wala namang problema. So on lang natin ito, tapos saka natin ikutin. So kung naririnig nyo ay umandar na. So tignan na lang natin kung magre-reverse siya. Ayun, nag-reverse. So ito mga kabutingting, dahil ito ay testing lang naman, kung nakikita nyo ay hindi malapakalayo pa ng timer, hindi pa siya aabot. So dahil ito ay may switch, kanina ito ay walang switch, dito lang sa spin ang may switch. So pwede natin patayin yan, kahit naka-on pa yan siya ay hindi na yan aandar. Ayan o, so wala naman kayong naririnig, yan o, hindi siya umaandar. So dito muna tayo sa spin, dahil kung patapusin kasi natin ito, kung hindi ko nilagyan ng switch ay matagal, mag-aantay pa ako na ano, aabot ito sa off or makusa siyang mamamatay. So ngayon lipat tayo dito sa spin. Yan, antayin lang natin na seconds lang siguro. Ayan, kung naririnig nyo ay hinila na yung drain motor, yung drain nya. So pwede na natin itong ikutin yung spin timer. So kung naririnig nyo ay gumagana na. Yan. Ano? Tulin yan mga kabutingting. Ang bilis, dahil yung build nito ay alagang ano pa, maganda pa ang build nito, makapal pa. So ayan ay okay na. So ito mas maganda kung patapusin natin itong ano, timer. Wag natin itong diretso off, kailangan ay matapos talaga ito, kasi kawawa yung drain motor pagka habang umaandar pa itong spin. Dapat ay patapusin muna natin yan. So antayin lang natin matapos, dahil haba yung napalaki yung hila ko, yung ikot. So yan o, umaandar pa rin o. Ang laki nito. Ito na yata yung pinakamalaki na ginawa ko sa automatic. Inulit ko lang siya ng pag-wirings kasi nasa sagwan ako. Grabe, puro electrical tape ang nakakalawit. Nakikita ko sa dalawang mata ko pagbukas ko nito. At yung washing ay, ang reklamo lang talaga sa akin ng may-ari nito ay yung washing nito ay isang reverse lang. Kaso nung tinisting namin ito ng may-ari, kaso umalis na yung may-ari mga kabutingting, ito ay umuugong na lang. So habang nag-aantay tayo, pwede rin pala natin itong itester itong capacitor nila. Para kasi sinabi ko kanina sa inyo na sira na tong capacitor nila, at yun ay nagpalit na rin ako niyan. So ito pa nga yung ano niya, lagayan ng capacitor ko.
So kukunin ko lang yung kukunin lang natin itong tester natin para maipakita ko sa inyo na ano. At ito hindi ko na ipapaliwanag kung paano gamitin kasi minsan ko nang naipaliwanag yun, pabalik-balik na lang, hahaba lang yung video. Sa yan ano lang natin itong tester natin, on lang natin at iset natin ito sa microfarad. At salamat, ay bakit na-hold, at salamat pala kay Realidad Meow. Ano nangyari? Yan, NF yung nakalagay. So ngayon ay testerin na natin itong kaso. Ayan, kita naman. Ay, natanggal yung isang ano ko, stand. Hindi pa ako nakabili ng ano, mga kabuting-ting. Isang stand. Ayan, kita naman. So ayan, tapos na. Hindi pa tayo naka-reading sa, hindi ko pa na-tester yung ano niya. Ayan. Ito yung capacitor na ano, kung may nare-reading tayo ng 1.9 o yan, tumataas naman siya. Yan, to basta ito ay sira na. Kasi sabi nga sa akin ni ano, Realidad Meow, mataas daw yung microfarad kaysa nanofarad. So ang kung tama yung sinabi ko kasi ito kasi ay hindi ko pinag-aralan. So ito kasi kanina nga ay sabi ko ay umuugong na lang nung itinesting namin ito ng may-ari. Pero ang sabi ng may-ari sa akin, ito ay umaandar pero isang way lang. Pero ito talaga ay sira na. So yan, tapos na. At tapos na rin yung timers, spin timer. So pwede na natin itong patayin. Yan. At ito ay okay na. At ayusin ko lang itong dito sa baba, yung wire nya. Kasi ayoko rin na itong kapasitor ay nakalambitin lang. So iayos ko lang yung kapasitor. Mayroon naman ditong cable tie na mahaba. Sa kanila itong cable tie kasi yung cable tie na ginagamit ko ay maiksi lang. So iayos lang natin ito. Kahit nakaganyan lang siguro pwede na. Para hindi katulad kanina, grabe kung nakita nyo naman yung puro dugtong na wire. Hindi safety sa may-ari yun pag mga ganun, maraming dugtong na wire. At hindi malinaw yata yung paliwanag ko kanina kung bakit dalawa nga ba ang switch ang nilalagay ko. Ito ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit dalawang switch na on off ang ikinakabit ko para malinaw. Pero hindi ko na ituturo kung paano gagamitin. Nagiging dalawang switch ito mga kabuting-ting dahil halimbawa sira yung, ito kasi spin timer to. Halimbawa kung sira yung spin timer, hindi mo na magagamit lahat kasi kung iisa lang ang switch. Pag dito naman sa wash, kung halimbawa sira yung wash timer, hindi mo na rin to magagamit. Ganon din yung spin kasi wala siyang switch. Ito yung kaya nagiging dalawang switch yan. Halimbawa kung masira yung wash timer, pwede mo lang siyang i-off. So ito lang magagamit mo, yung spin. Kung sira naman yung spin, ang magagamit mo dito ay yung switch lang. So, yun lang, yun yung mga purpose kung bakit dalawa yung switch na inilalagay ko lagi. Ito kasi kanina ay isa lang. Nakikita nyo naman at alam ng may-ari yan na iisa lang. Kung sabagat tinipid rin. So siguro ay okay na siguro yan. At mayroon lang kong i-shout out mga kabuting-ting. So shout out sa mag-asawang Alfredo Domingo, Aida Domingo. Aida Domingo yan sa Malabon ito mga kabuting-ting. Maraming salamat po sir. Shout out po sa inyo. Sir, ma'am. Yan, Realidad Meow, Kabisaya Vlog, Hermes Suarez ng Sapang Bato, Angeles City, Manong Lakay, Vlogger Kuno, Josh Bilalon, Rosalito Samura, Alex Concepcion, John Santiano, Donato Matias, Ray Francisco ng Season Pangasinan, at Horseshoe TV, Bullet Train Channel, Edwin Sagaynomix Vlog, Andy Rabino TV Tik, Pilam Country Living, Darmin, GW Jingward TV, Bro Gabriel, Jimmy, Leodatik, Farmer Boy, Bernice Moments, Jimenez Eva and Vlog, Yek Vlogs,
Domingo TV, yan, shoutout po sa iyo, sir. Podi Expert, Brother Joe Music, Leo TV, Renato Aban from Pasig City, Roy ng Pasig City, Clodimir Santos ng Pasig City. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa ating mga silent viewers, sa organic viewers, yan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. So, dito na mga kabuting, tapusin yung video natin. Kung mayroon kayong natutunan sa video ito mga kabuting-ting, ay pwede bang like at pakishare na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel, ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting.